Hi guys! So ito na nga, sasagutin ko na yung dahilan kung bakit nandito ako sa Maynila. So galing ako ng Office of the Representative. Ayun, galing ako ng Krami for the report kasi meron akong ito ay hindi something na maka-proud of itong nangyari. But this is going to be a lesson learned and a reminder na rin or babala na rin dun sa mga kapwa ko na nag-promote ng sugal until now. Pero ako hindi na ako nag-promote ng sugal simula nung March, April, May, June. Wala na ako. So, pero nagpunta pa rin ako because meron akong na-receive from saan ngayon galing, coach? Basta meron akong na-receive na letter or notice, ang tawag nito papel, and kailangan ko mag-report sa station para sa court. Kasi guys, alam naman natin talaga na meron talaga mga bagay na may mga may sa actions natin meron talagang kaakibat na parusa. So may consequences talaga na mangyayari sa mga actions natin, and this is one of my consequences sa pag-promote ng sugal. But alam niyo naman na matagal na ako din nagpo-promote. So good luck sa lahat ng mga, kaya sabi ko babala or reminder to sa lahat ng mga friends natin dyan or sa lahat ng mga content creator na nagpo-promote pa rin ng sugal. So isa ako sa nagpapatunay na meron talagang ginagawa ang ahensya ng gobyerno para doon sa mga gumagawa ng pagpo-promote ng illegal. So antayin nyo na lang yun sa inyo kasi darating na rin yung sa inyo. So parating na yun sa inyo na traffic lang, but I'm sure one of these days makaka-receive na rin kayo at kayo naman mag-report sa Krami. So yun lang. This is not something na maka-proud, pero I hope may lesson na nakuha. Alam naman natin yun. So, but at least ako matagal na akong tumigil. So yun. So sa lahat ng mga friend ko dyan, friend! Kayo naman ang pumunta dito at mag-report. So yun lang, sa mga nagtatanong bakit napunta ako Manila, yun ang rason. Napunta talaga ako dito kasi may kailangan kong linisin yung pangalan ko. But since nakikipag-negotiate lang, pero walang kailangan i-negotiate, kailangan mo talagang harapin yung pinasa sa'yo. Hindi naman siya kaso, but basta hindi ko alam anong tawag doon. So yun lang, bye bye, good luck sa inyong lahat dyan. Bye. So guys, marami nagtatanong bakit ako lang daw yung na-report, ako lang daw yung pinapunta sa ganito, ganyan, ako lang daw yung isa dami namin nagpo-promote ng sugal. Yun din yung una kong tanong, bakit ako lang ba? So tinanong ko rin yan, pero hindi naman daw ako lang. So good luck na lang talaga sa iba, pero syempre at least kahit paano maaga pa lang, di ba? Ako kailangan ko lang talagang mag-report ka agad-agad kasi may Dubai ako this next month, kasi may Dubai ako. So kailangan kong mag-negotiate agad-agad or harapin agad-agad yung responsibilidad ko kasi conflict sa schedule ko. So sa mga nagsabi naman, nagbabanggit dyan bakit yung iba patuloy na nagpo-promote. Yung iba kasi license sila, under PAGCOR sila na license talaga yung platform na pinopromote nila ng mga sugal-sugal na yan. Pero yung iba na hindi license, na wala na ako doon kung bakit hindi sila na pero hindi lang naman ako. So sure ko on process na rin sa kanila, traffic nga lang. So, sa mga nagsabi dyan na bakit ikaw lang, di ba 1 month lang ako actually 2 weeks pa lang ako nag-promote, meron na kaagad call out sa akin, may nag-email na sa akin ng PAGCOR, meron na sa akin nakalagay na yung pangalan ko sa CICC na mga top 100 na nagpo-promote ng sugal. Top 2 pa 2 weeks pa lang ako noon So after 1 month din ako nag-promote noon, wala na, totally wala na talaga. So nagulat na lang ako, meron akong notice. So at least ngayon hinarap ko siya, tapos patunay talaga na gumagalaw talaga yung ahensya ng gobyerno about dito sa mga illegal promotion ng illegal gambling. So sa mga nagsabi diyan bakit yung iba, hindi, kasi yung iba kasi talaga kagaya ng malalaking tao talaga under license PAGCOR naman sila, PAGCOR license naman sila, so walang problema. Yung iba naman namang illegal na mga nagpo-promote, illegal yung kanilang platforms, na magantay kayo kasi baka next in line na sila sa akin. So ako, at least ako clear na ako, kailangan ko lang talagang
tapusin to lahat para wala na kasi hindi naman ako nagpo-promote at may mga proof naman ako at alam niyo naman yan na matagal na akong hindi nagpo-promote, di ba? So yun lang, sana matapos na to and stress na ako kasi lilipad pa ako ng Dubai, ginoo ko. Eto nga't nagpa-vulcanize ako ulit ng aking mukha at para hindi masayang ang aking pagpunta dito sa Maynila, bumisita muna ako sa Jolaina Aesthetic dito sa may Santa Rosa, Laguna kasi nga na-stress ako dahil nga sa nangyari sa akin at meron ako mga inasikaso dito ng mga papers sa Manila. So nagpapamper ako ng aking sarili papunta ng Laguna sa Jolaina. So ito na nga nangyari sa akin, ang aking baba ay hinabaan kasi nga napagawa ako dati ng lips, napagawa ako dati ng nose, wala namang nagbago. So napagawa na ako ng baba. So itong itsura ko galing ako niyan sa paglakad ng aking mga important na lakad dahil doon sa pagpo-promote ng sugal. So, dahil isa rin sa mga anti-stress ko ay itong paglalaro ng pickleball. So, dinala ko yung aking paddle kasi maglalaro din ako sa Apex Pickleball Hub. So, may Calamba, Laguna kasi malapit lang talaga siya. So, ito nga pala yung outfit ko. Grabe yung pagod ko na yan. It's been a long day without you, my friend. Charot lang. So, dito na ngayon sa Unitown Center sa may Santa Rosa, Laguna. Ayan, kung makikita nyo, dyan sa may second floor, ito na nga pala ang ating clinic na kung saan dyan ako dati nagpa-nose thread. Ayan, sa mga taga Laguna dyan o malapit sa Laguna, kung gusto nyo magpa-nose thread na wala talagang marka sa aking ilong na butas. Tingin iba kasi nagkakabutas yung ilong tinatamaan ng injection pagpasok ng thread. Sa akin, wala talaga. So, non-surgical po siya na aesthetic clinic. So, meron din sila mga glutathione churva dito. Collagen, pa-botox, anti-aging, magpa-refresh, ganyan-ganyan. So, while waiting kasi may mga customer din dyan, nagpapagawa. Ngayon, kakwento nga ako nga, yung lips ko gawa na, tapos yung ilong ko ay gawa na. So, pero all in all, parang sira pa rin siya. So, yung baba ko ay para pumantay naman doon sa aking ilong tsaka sa aking labi. Magpatusok din tayo ng ating baba, chin fillers or chin augmentation. So, non-surgical naman siya at may mga anesthesia naman na nilagay. So, hindi ka talaga makaka-feel ng sakit. So, may pimple din ako dyan. Parang 2 piraso. Yun yung papa-inject natin. Pero actually, marami ako mga pimple marks dyan, mga pimples. Pero nawala naman siya because of my soap na ginagamit and rejuvenating set. So, ito na nga. Nakaready na ako at nakahiga na ang bakla dyan. So, ito ang ating modra o magpapabutok siya sa kanyang mga wrinkles. Ayan, para hindi magsag ang kanyang mukha. Ayan, sinay trip ni Wyatt. So, let's start the procedure. Pero bago ang lahat, mag-facial muna tayo. May hydro na ginamit sa akin dyan. So, basic facial muna tayo. Maglinis kasi galing kami sa biyahe. Ayan, pinalitada ng aking mukha. Kinuskus-kus-kus na para ready na to vulcanize. Ayan. So, tinanggal mo ng ating mga blackheads, mga pimples, and everything. Ayan, may nag-iisa kong pimple dyan na kailangan putukin pero hindi na siya pinutok kasi ni-injection na lang siya para mawala. So, ayan si ate, nag-harvest na ng kanyang mga franchise sa aking mukha at nakuha na nga niya ang napakaraming mga dumi sa aking mukha. Oh, di ba? It's so dirty. Dirtiness is next to ugliness. Ito na nga at pinalitada na siya, finalized para matanggal pa rin yung mga whiteheads na hindi makuha-kuha doon sa pangtusok. So, ito na, kinahid-kahid na ni ate ng ating palita. 'Di ba? So, nanggigigil talaga si ate dyan kasi marami tayong mga spreketik sa mukha. Ayun, dandanin mo ate pagka lumabas yung tahi ng ilong ko. So, ito na nga, inano din siya, parang diamond pill or vacuum. Di ko maintindihan to. Parang siyang vacuum na umihigaw, gumaganon-ganon sa mukha ko. So, inihigop nila yung mga excess baggage sa mukha ko. Pero parang diamond pill natin siya. Pasensya na kayo, hindi ko alam talaga yung mga ganito. Basta yan ang ginawa sa akin ng mga basic na mga facial. Ayan, after that, ay pinlansa mo siya nitong malamig na ito para mag-close yung ating pores. Napakalamig niya sa mukha, guys. Para siyang, di mo maintindihan na parang kutsara na pinapahid sa mukha mo. Pero meron siyang something yan, para mag-close yung pores siguro. And after that, meron din silang ginawa sa akin na parang makati siya, na parang nangangagat siya na pero hindi naman siya masakit. Para siyang laser. Gumaganon-ganon siya. Kung meron yung carbon laser, meron din siyang laser na hindi ko maintindihan. And after that, nilagyan na ako ng mask. Pero bago ang lahat, inano mo na, pinalitada mo niya ulit. Ayan, para gumanda-ganda, mag-close yung ating joint pores sa ating mukha. And after that, nilagyan na rin siya ng
final touch na dressing. Nilagyan siya ng sandwich sa mukha. Hindi, nilagyan siya ng parang anesthesia yata yan siya dyan guys. Kasi nga, after nyan, parang ARF yata ako. Nilagyan siya anesthesia yan siya guys, pampamanid ng ating mukha. Ibababad mo siya ng mga 3 hours para tumalab kasi makapal yung mukha. Char, depende sa kapal na mukha. Then after that, paglagay ng ating plastic, nilagyan siya ng plastic kasi take out po kasi binalot yung mukha ko ng plastic, diba? Then after that, talagyan na rin siya, natanggalin yung anesthesia, lalagyan siya nitong pampadulas kasi ultrasound yung mukha natin. Charot! Hindi siya ultrasound guys. Pampadulasin siya kasi dadaanan siya nitong yan, ginagawa na parang pang lifting. Para dyan sa mga medyo sag na yung mukha, medyo lumalaylay na yung mukha, para ganito ginagawa sa mga artista every 3 months guys. Ayan. Para mag-thick yung mukha. Antag nito, parang basta hindi maging malambot at maglaylay yung mukha. Parang fine lines siya, di ba? Makikita niyo yung resulta yan, guys. Grabe, ano yan siya. Parang pumitik-pitik siya, guys, na medyo may mainit na konti na parang may kurot-kurot sa mukha mo. Pero hindi siya masakit. Tolerable kasi may nilagay naman siya na anesthesia. So, medyo okay naman sa mukha yung di ba? Tingnan mo naman, guys. Medyo inaangat na yung mga mukha mo, medyo sag-sag. Tapos, may emphasize yung mga cheekbone mo. Tingnan yung itsura ko. Medyo naging V-shape na siya. Di ba? Kita na yung dimple ko. Medyo, pati yung dimple ko, naapektuhan. Nangisay na rin yung dimple. So, hindi na siya lumalalim kasi nga, siya ng RF. After that, naglagay naman siya ng sa mukha ko. Mask, hindi ko maintindihan. Ayan. Di ba? Para yan siya sa mag-moisturizer siguro, pero ang labi ko paputok na putok. Dahil ginawa akong jabawokis dyan, dahil hindi ko alam kung para saan to, basta mag-facial kami, mga ganyan-ganyan, mga LED light. Tapos nilagyan na rin ng anesthesia ang aking baba kasi magpa-chin fillers tayo. So inumpisahan na nga paglagay ng inject sa ating pimples para hindi na siya lumaki at mawala na siya kaagad-agad magsasubside. So ito na inumpisahan ng ating chin fillers. Ayan. Hindi ko na pinakita sa inyo isa-isa kasi nga bawal yung injection sa sa vlog. Ayan. So ito na mga nilagay siguro dyan, mga 2 pounds na tag nito, collagen. Ay, hindi siya collagen fillers. So, hindi. Natutunan rin siya mga in time guys, mga 3 to 7 months siya. So, ganyan yung itsura natin pag nag-inject. So, nanggigigil si Doc. Kulang pa daw yung 2 gramo na fillers. So, nilagyan niya ulit. Ayan, hanggang sa dumami ang ating baba. Humaba-haba siya. Tapos, ito na yung resulta. Konti pa rin siya guys. Pero, naglagay pa rin si Doc dyan guys. At yung mga double chin ko, nilagyan din niya ng Misolife po. Tinusukan din niya. So, ito na yung final resort. Hindi ko lang final na ba yan. Basta, yan, gumagalaw na yung baba ko dyan, guys. At after that, naglaro ako ng pikilwulay para talaga siyang tumatalsik-talsik yung aking baba. So, naglagay rin siya ng Misolife po yung ginagawa sa mga matataba na double chin. Siya, guys, tinutunan niya ng sarili niya. Tapos, ito naman yung RF din. Hindi ko alam RF pa to. Ayan, para mag-close din yung mga pores dyan, ng mga na-open. Tapos, kailangan siyang tunawin yung mga para mag-spread. So, ayan, mga ganyan-ganyan. Ayan. Parang minamassage yung mga pinagtusukan. So, ito na yung baba ko at after ko finished product niya. Di ba? Ang ganda na mukha. Maganda ba guys? May nagbago ba? So, meron siyang maga-maga konti. Tapos, mamaga pa yan siya bukas kasi siya, 2 to 3 days yung healing process niyan. Then, matutunaw na siya. So, ito na. Final. Tapos ng aking procedure. Kung last time dito ako sa July na aesthetic na kung saan ang paggawa ako ng hiko or thread and nagpa-chin fillers ako. Ngayon nagpa-retouch ako kasi gusto ko talaga mas mahaba yung chin ko. O, diba? Bayot! At nagpa-Misolife po din ako dito. Diba? Para mawala yung aking ganon na double chin. So ngayon, medyo kung napapansin nyo, kung naka-fillers na to, pina-fillers ko rin to para talagang pantay yung aking itsura. Diba? Kung gusto niyo magpaganito, punta lang kayo dito sa may Santa Rosa, Laguna, sa may, yung town center? Unitown Center sa may Santa Rosa, Laguna, ang July na Aesthetic. At kung gusto niyo naman magkaroon ng business sa ganito, open po sila for franchise. Just message their page, ang July na Aesthetic. Bye!